Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, kini kanunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kang-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio Cebu, 2 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan maayong adlaw. Adlawng Martes, Petsa 26 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. Mao na sad ni ang atong Tuesday episode sa tulumanon Newsline. Katong karon pala makataghap, makatsamba sa pagtanaw, pagpaminaw nining atong programa. Inyo ning mabati pinagi sa live streaming sa Facebook Live. Inyo ning matanaw og mabati sa YouTube channel nato ang Bantay Radio Cebu. Unya madungog po ninyo sa traditional media sa 94.9 Radyo Natin FM sa Balamban, Cebu. Usa ni ka programa nga maglambigit sa mga labas nga balita. Unya mga komentaryo may tungod sa nagunang mga balita kanang init kayo nga mga issue nining panahona. Matagkaroon ako niya doon na tayo guest nga mga interviewees atong pakiginabian o pangutanon nato sa nagkalain-lain nga mga issue, mga news sources. Ug uban pa nga kabahin sa usa ka radio magazine program. Newsline.
Kanamoy naglangkob nining atong usa ka oras nga tulumanon, Lunes ngadto sa Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag dinhi sa Pilipinas. Ambot unsang orasan ni diha sa inyo kung naa mo magtan-aw sa lain nga mga nasod. Doon na may mga Pilipinhon, ilabi na mga Bisaya nga naa sa Amerika, sa Great Britain, naa sa Australia, ug uban pa nga mga langyaw nga mga nasod na tingali ma-attract kinigtan-aw nila sa Facebook. Makakita sila nga ni ay broadcast nga binisaya. Shout out na lang ninyo tanan diha. Inautong tanaa mo sa maayong pagkabutang karon. Samtang kami sa Pilipinas, pertigid taon na mong kapuya dire kay gawas nga nag-antos mi sa adverse effects sa gubat dito sa Middle East nga motulo na kabuan. Nag-antos mi sa kamahal sa mga palitonon, kamahal sa gasolina, kamahal sa krudo, kamahal sa nagkalain-laing mga batakang serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan matag adlaw. Nagkabangi pag yung maayo sa politika. Tanuod. O gani sa Senado, tingali nakakita mo nga dunay mga buto-butos pusil dito sa Senado. Mura nag-war zone ang atong Senado, mga igala. Kaya lagi under attack sila matud pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Apan ang nagpabuto ay ang mga Sergeant at Arms, mga sakop sa Office of the Sergeant at Arms, OSA. Kay kuno, dunay mga ahente sa NBI nga armado sad, ug nagtinguha nga musong dito nila sa Senado, aron puwersahon. O dakpon si Senador Bato de la Rosa. Si Senador Bato karon maay na kaing pagkatago. Bisan og daghanan ng ita niya, NBI, CIDG, ug uban pa nga mga law enforcement officers, kay doon na lagi siya warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Apan, natod pa, lisod ko nung madakpan si Senator Ronald Bato de la Rosa kay kanhi PNP chief siya, nahibaw siya unsay mga kalihukan sad sa kapulisan o sa mga otoridad o saon pagdakop o wanted nga tao. So, maayo si Senador Bato niya nang gitawag sa English og escape and evasion. Lisod dakpon. Samtang mauna, mga higala ang sitwasyon, dito sa Senado, dunay kada adlaw, dunay hulga nga mausab ang liderato o tingalig malain na po ang kompleksyon. Malain na sad ang liderato mo mausab ang numero sa majority o minority block. Kaya ang diferensya, usarman. 12 ron ang naa sa mayoriya, 13 on datong naa pa si Senador Bato, pero nitago naman siya. So 12. Sila sa Alan Peter Cayetano, unya 11 ang naa sa minoriya. Kanang 11 og maabot nag 13. Kung doon ay duha, dito sa majority karon nga mubalhin, diri sa minority, sila na po'y mayoriya. Unya magpili na po sila, magtudlo na po sila among themselves. Sila na po'y magbuot og kinsay Senate President, kinsay Chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, ug sa uban pa mga committee ba sa Senado. So, ingon ni ana ang sitwasyon karon sa atong Senado. Ug unya, naapaning mga hisgot nga tingali o giplanuhan sad sa administrasyon karon, pinanguluhan ni President BBM nga Noel huway eleksyon. Apan kini mga hugon-hugon ra ni mga higala kay ang source ra ba ni ini mao si presidential sister apan tuwa sa opposite political camp sa mga Duterte, Musaid, si Senadora Amy Marcos. Kinsa miingon nga nagplano ra ba sila, BBM o ang iyang administrasyon? Nagplano sila nga no election. Why election? Unya sa 2028 aron ilahang ma-extend umalugwayan ang termino sa presidente o sa tanan nga mga nanglingkod karon nga mga opisyal sa gobyerno. Amo tungkol sa ni katinuod,
Basta kay naa, mabasa na sa mga balita, both sa social media o sa traditional media, apan kung unsa ni katinuod ka na mo, di pataka siguro. Maghisgutan ni ana ron mga higala kay kauban sa no-el or no election, naapod ng mga pulong kunas. Unsa man ang kunas? Constituent Assembly. Naapod ng konkon. Unsa ning konkon? Constitutional Convention. Kunas o konkon duhana sa tulo ka mga paagi nga mausab ang atong 1987 Constitution. Ang ikatulo mo ang People's Initiative. Ako nang i-explain ninyo karong taod-taod. Apan sa dili pa, maghisgot sa taglain. Kaya marag makalabad sa uning hisgot nga kaning mga topic bitaw nga dunay labot sa politika, murag pulan. Hasta kami dire, nga mao'y tigtabi, tigtaho, o tigkomentaryo, murag puol. Puol paminahon. Apan, kinahanglan man nga doon na tayo i-explain, doon na tayo ipatinaw aron mas masabtan sa mga yanong lungsoranon. So, dili po tamuhunong ato po nang bahala nagpuol, ato sa nang buhaton yun ang pagpatinaw sa mga kanabitong na ay murag kalibugan o dili kayo masabtan nga mga punto bisan o kini mahitungod sa subject matter o hilisgutan sa politika. Atong tagna, 12 minutos na pasado alas 8. Niapata sa unang bahin sa atong Tuesday episode sa Tulumanon Newsline. Newsline! Newsline! Gihapon ng inyong alagad, inyong higala sa kahanginan, June Carillo. Nakadungog na ba mo ining arta? Nakadungog na gitingali mo pero wa mo kasigurog unsa ning arta. Kini mao ang Anti-Red Tape Authority. Kining arta o usa ni ka ehensya attached agency sa opisina sa presidente namugna nini adtong Mayo 28, 2018. May 28, 2018 sa ato paduha na lang kaadlaw. Unya sa Webes, exactamente mo 8 years na ni kay 2026 naman ta. May 28, 2018 namugna ang arta pinaagi sa usa ka balaod. Kining Republic Act number 11032 nga nailhan usab nga Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kining maong ahensya mga higala gitawag usab og Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Sa ato pa, kasayon sa pagnegosyo ug usa ka epektibo kaayo nga serbisyo sa gobyerno sa pagpahiluna nga dili maglisod ang katawhan sa ilahang pagnegosyo katong gustong magnegosyo. The agency was formed to improve efficiency in government service delivery, streamline procedures, and eliminate bureaucratic red tape. Unsa man ning red tape? Kanang wa na kinahanglan na bitong paglangan-langan bisag naka-comply na sa tanang mga requirements. Pananglitan ikaw, magtukod ka og sari-sari store. Kay para nga nakay negosyo, katindahan. Mulukat kag mayor's permit. Kung mulukat kag mayor's permit, doon ay mga requirements. Lain-lain nga mga requirements. Bisag nakatuma na ka sa mga requirements, dili gihapon mo release ang munisipyo sa imong mayor's permit kay doon ay nakahunghong dito nga ayaw sa nagtagaig business permit kay dito nas atbang nimo ni butar. Supak na sa balaod mga higala pursuant nining Anti-Red Tape Authority. Nahimo mong mopasakag sumbong batok sa tungdan nga opisyal sa gobyerno kon wa nagihinungdan, wa nagikatarungan nganong langay-langayon pa ang pag-release sa inyong business or mayor's permit. Nga complied with na ang tanan nga mga requirements. Mao ni ang tumong sa arta. Nahibaw ba mo kanus ani o
nganong dunay arta ni atong 2018 tungod kay gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Tatay Digong Duterte kining maong balaod. And I would like to add, daghan man tang sigig saway ni Tatay Digong grabe to siya. Gubat batok sa drogas pero crimes against humanity po iyang gibuhat. Daghan po siya o gipang gisugo nga ipapatay. Murabag ka na nga state-sponsored na ang pinatianay ni Adto bisan og ang pasangil nga mga drug offenders, mga drug peddlers, kana mga pusher o niya drug lord. Apan dunay daghang napagan nga dili. So dunay maayo, dunay dili pud maayo kay nalapas lagi niya ang rule of law. Mo nay pasangil. Apan kini wa gini pasangil. Maayog yung daygons Tatay Digong ini kining iyahang pagpirma sa balaod Republic Act number 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Nindot kay ning balaura kay red tape lagi. Red tape ang gustong sumpuon ini. Unsa magyud ning red tape? Kana bitong kato ako example sa tindahan o niya tungod sa politika dili dayon i-release ang imong mayor's permit. Pananglitan diri sa Bureau of Customs or dito sa BIR o kaha sa LTO o sa bisan asa pa nga mga buhatan sa gobyerno. Doon na kay transaction dito, imo lang yung ni-absent lang yung ka aron imuhang ma-follow up. Apan doon ay paglangay-langay. Kanang mubalhin bitaw ka ani nga section o adto nga department, adto nga division, papirma ka diri, human ka mo papirma diri, pirma na sa kadidto, nya inigabot nimo didto wa diha ang in charge kay nag-leave. Wa say gibilin nga puli niya nga makapirma. So hangtod nga imo lang yung antusag balik-balik. Pero di ay, ang tuyo nila nga, pwede mo pirmahan dayon basta mo hip-hip lang po ka gamay para for the boys ba? Mao na yung red tape. Napayuban nga, kumpleto na tanan. Ang tanan ninyong requirements, sir, ma'am, humanag yun. Na-complied na ginako. Isa na, unya si, ang boss na mo kay nagbakasyon pa man. Tua pa man sa Rusya. So, dili pa gina mapirmahan. So, walay ease of doing business. Lisod ang pagnegosyo tungod ni ining red tape. Mao ni ang gusto nga ma-curb, ma-curtail ni ining maong balaod. Kining Republic Act number 11032 or Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ug mao na hinungdan nga dunay arta. Anti-Red Tape Authority. Kung kamo biktima, hangtod nining panahon na bisan og in-effect na ang arta, lisod-lisoron gyapon mo sa paglukat ug mga unsa nay mga permiso diha para nga makapadayon na mo sa inyong negosyo. Example na kung LTO, dugay-dugayon og release ang rehistro sa motor. Bisan ang motor unta gamito nimo para tricycle, o gamito nimo para sa kanang mobile taxi, dili ka negosyo, dili ka mukita. Tinarong unta ang imong gustong negosyo apan gidugay-dugay. Gituyo pagdugay-dugay release ang imong rehistro. Mahimo na nimong ireklamo dito sa Anti-Red Tape Authority kon arta. 20 minutos na pasado alas 8. Mupadayon ang atong tulumanon Newsline din sa Bantay Radio Cebu. Human ini mga pahinumdom. Newsline! Newsline! Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.
Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, may gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy Food Supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini duna kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kun pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopaffi, bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopaffi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopaffi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopaffi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopaffi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopaffi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Newsline. Newsline. Alas 8:28 na kay Galaan. Mga kabantay, alas 8:28 na. Yan ata sa hapitong-atong ang bahin sa atong programa Newsline. Kining ugong nakaayoron, paniog na kain ni rong mga tabi-tabi, pero rumors ra lagi ni. Kay wa pa may klaro, nagipanghimakak man sad ni sa mga senador sa mayorya, sa minorya. Kining grupo nila ni Tito Soto. Ang nipadayag ni ini mao mismo si Senator Amy Marcos. Mingon siya pagbantay mo kay nagplano ang Marcos administration, ang BBM administration nga wa na lay eleksyon niya sa 2028. Kay subay sa balaod, eleksyon man sa 2028. Kining mga nangatungdanan ron, sila si BBM, sila si VP Sara, elected man sila in 2022, kunya 6 years ang ilang termino. Ang presidente dili na makapari-elect, dili na makapasubli. Fixed term of 6 years. So, 2022, so 2028 matapos. Apan dili na matapos, kuno, matod pa, kun ilang ideklarar nga no election kay usmon ang batakang balaod. Doon ay kausaban, amendment sa 1987 Constitution. 1987 paning atong konstitusyon mga higala. Sa sunod tuig 2027, 40 na ni katuig ang atong batakang balaod. Og doon na po'y daghan nga nagtuo nga nanay mga maayong usbon sa atong batakang balaod. Hisgutan ako og unsay posible nga mga usbononon sa atong konstitusyon. Apan dili na
balido nga katarungan nga aron ma-extended aron malugwayan ang termino ni adtong mga opisyal nga supposedly 2028 matapos na ang ilang term. Pero wa palagi na. Ang source ni Senator Amy, kining political analyst nga si Lito Banayo, nakadungog naman tingali mo niya. Lito Banayo. Usa ka inila nga political analyst. Yamingon si Senator Amy nga naagod, nag-istorya gid sila sa usa ka meeting ang grupo nilang Tito Soto sa minority sa Senado karon, uban sa Speaker of the House, mga congressman, nya murag ilang gi-entertain ang topic nga unsa ka kon kon-asta, meaning Constituent Assembly. Unsa man ning kon-as? Sa Pilipinas, a Constituent Assembly or kon-as is convened when Congress, meaning the Senate and the lower house or the House of Representatives, transform into an assembly to propose amendments or revision of the Constitution. The process involves the following actionable steps. Unsa may mga lakang kung gustong magkunas? Filing of a resolution. Kinahanglan nga ang ubos nga baybalawranan nga atong gitawag og Congress or House of Representatives ug ang upper house, the upper chamber which is the Senate, mo-introduce sila og joint resolution nga magbuot nga ilang i-convert ang ilang kaugalingon from the legislature into a constituent assembly nga ang tumong mao ang pag-usab, pagpanday og mga kausaban sa atong konstitusyon nga mao'y fundamental law of the land. Human sa filing of a resolution, katong joint resolution sa ubos ug ibabaw nga baybalawranan, kana kung magkasabot sila. Apan magkasabot sila kung mausab ang liderato. Pananglitan, karon daghan man kaalyado sa administrasyon nga mga sakop sa Kongreso. Kung mausab ang liderato, madaghan na unya, umamayoriya na unya sa Senado ang kaalyado sa administrasyon. Mahimo sila nga mag-joint resolution to convene both houses of Congress into a constituent assembly. So filing of a resolution is the first step, unang lakang. Ang ikaduha, committee review and plenary debates. Kung unsa may hunahunaan nila nga mga kausaban sa konstitusyon, ilan ang debatihan sa committee level, sa dili pa moabot sa plenary o kanang sila nagyong tanan. Ang mga senador o ingon man mga kongresista magdebate sila. Unya aron pagpasar sa unsa man nga constitutional amendment o kausaban kabag-uhan sa atong batakang balaod, kinahanglan sila 3/4 nga boto. Halain na po ni sa impeachment, 2/3 man. Kini 3/4. Sa upat ka bahin, 3. For example, o sa kagatos. Example ani kay sobra man sila sa gatos. Sa usa ka gatos, ang 3/4 is 75. Kay ang 1/4, 25 man. 3 ka 1/4 is 3/4. 3 ka 25 is 75. At least 75 kung usa ka gatos silang tanan. Iphon lang niya na pila ka congressman o pila ka senador nga nahisakop niya ng maong Constituent Assembly kung doon na lagi kun-as. Apan katong uban nga gustong mausab ang batakang balaod mga higala, ganahan sila nga dili ning mga elected congressmen and senators mo'y mag-usab sa batakang balaod.
Kinalang direktamente pilion nato nga mga tao through a konkon. Lahi sa ni. Konkon means Constitutional Convention. Unsa man na? Kitang mga tao mag-eleksyon. Ang purpose sa eleksyon, pagpili og mga delegates to the Constitutional Convention. Dili kay magbuot-buot lang ang mga congressman o mga senador nga, kita-kita lang. Kita-kita lay usab aron ang atong gustong kausaban mo nay matuman. Dili. Magpili dunay manglansar aron mahimo nga sakop sa Constitutional Convention. Maunay preference sa uban nga kung gusto maganita ayaw ng kunas. Mga pinili na sila na anan na sila'y political loyalty. Ang uban ana nila loyal sa administrasyon, ang uban loyal sa oposisyon, ang kadaghanan nila loyal sa ilang kaugalingon. Nakadungog na ba mo ang komentaryo nga politiko nga ang iyang loyalty to ara siyang kaugalingon? Kadungog ta, ngamuingon sila nga, kanis Tito Soto, Senador Tito Soto, di ani sa BBM administration. Kinis Ping Lacson, di asas BBM. Kini si Bongo o si Bato, tuanis oposisyon, tuanis mga Duterte. Ang ilang loyalty. Abot na ni Alan Peter Cayetano, ingon nga, kanas Alan Peter Cayetano, loyal na ngadto sa iyang kaugalingon. So, dili ni BBM, dili sa mga Duterte, kundi dili sa iyang kaugalingon siya loyal. Dili po, wa po na siya magbinugtong na apay daghang ingon ana mga higala. Nga mga politiko na to, dili senador, tingali mga congressman, naiuban, gobernador, naiuban, mga mayor, basta mga politiko. Kasagaran, loyal sa ilang kaugalingon. Doon ay panultihon, may tungod sa politika nga nag-ingon. In politics, there are no permanent friends nor permanent enemies. Only permanent interest and ambitions. Sa politika kuno walay permanenteng kauban, walay permanenteng kaatbang. Permanente lang nga interes sa politiko o permanente ang ilang ambisyon. Muna sa akong giingon nga, asa man kumuside ini? BBM administration or Duterte opposition. Unya ang sunod nga pangutana, asa man kong dapita nga mabuhi pirmi? Asa man ko nga mabuhi ang akong pamulitika? Ari ba ko diris? Wala. Adto ba kusto? Kay adto ko mulinya dito ni anang grupo nga siguradong mabuhi ang akong pamulitika. So, personal political interest, personal political ambition. Unsa may laing paagi pag-usab sa Batakang Balaod kung gusto ginatong usbon? People's Initiative. Kanang mga tao na ginmoy mo. Mga tao na petisyon nga gusto naming usbon ng Batakang Balaod. O niya maone ang mga kausaban nga among gitinguha. 39 minutos pasado alas 8. Atong programa Newsline din sa Bantay Radio Cebu. May mo ninyong i-like, i-share, o kamo mo subscribe aron ma-notify dahil mo kung doon ay bago nga episode sa atong mga tulumanon. Newsline! Newsline! Mga pahinomdom mo na. Newsline! Newsline! Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest o post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit. Sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Ug epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinutia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Newsline. Newsline.
15 minutos na lang kay kalaan sa dili pa ang alas 9. Dining nahibilin nga bahin o katapusang bahin sa atong tulumanon karong buntaga. Hisgutan na kung unsay posible nga mga mahitabo kung dunay constitutional reform o reforma sa atong konstitusyon nga ato yung buhaton isip usa ka nasod. Niayo sa ka-artikulo nga gisuwat ni Rabindranath Abet Kilala. Usan siya ka opisyal sa gobyerno, usan siya ka Director 4 sa ARTA kaniadto. Constitutional Reform and Government Restructuring in the Philippines. Unya, unsa kunoy maayong campaign theme o tema sa pagkampanya alang sa usa ka constitutional reform. Vote for reform. Build a more accountable government. Sa ito pabutar mo nga doon na tayo reforma sa atong batakang balaod. Unya atong buhaton, atong tukuron ang usa ka mas accountable nga gobyerno. Ang core advisory position, matud pa niya, mao ni, the campaign seeks to educate the Filipino electorate on proposals for constitutional reform, including the restructuring of government institutions and legislative bodies through peaceful, lawful, and democratic means. Ako na binisayon, ha? Kining maong kampanya sa constitutional reform o pag-usab sa atong konstitusyon. Magtinguha ni pag-edukar sa mga butanting Pilipinon. Sa mga gisugyot nga kausaban sa batakang balaod, lakip na ang pag-usab sa istruktura sa gobyerno o mga institusyon sa kagamhanan. Lakip na ang mga baybalauranan, legislative bodies, pinagi sa usa ka malinawon, subay sa balaod o demokratikanhong pamaagi. The campaign advocates that constitutional revision should be pursued through a constitutional convention. Kining maong kampanya, magtinguha nga kung doon naman gani kausaban sa batakang balaod, ipaagi ginig kon dili kon as. Dili ka ng mga congressman lag mga senador mo ay magbuot-buot ug usab sa atong batakang balaod kay posibleng personal interest na nila. Inalang directly, pilion na to ang mga butante kinsay magpanday o maghimog kausaban sa atong batakang balaod. The campaign advocates that constitutional revision, kung i-revise na to gyud ang atong 1987 Constitution, ato ning buhaton pinaagi sa usa ka constitutional convention elected at large during the 2028 national election. Sa ato pa idungan sa 2028 election. Kaya dako sa gasto guning eleksyon, nationwide nga eleksyon, o niya, maglain ka nga mauray mong tuyo, dako kay gasto. So idungan na lang, aron mausang gasto. So sigurado na nga doon na eleksyon. Pero, mapili na pod ang mga delegates to the Constitutional Convention nga ang tumong, mao ang pag-usab, paghimog kausaban, o kaha completely, pagrevisar, pagsuwat yung usab, sa batakang balaod na lagi sa sunod buwan 40 na katuig 1987 to 2027. Dili ipaagi Constituent Assembly. The advocacy emphasizes that any constitutional change must ultimately be decided by the Filipino people through a national plebiscite. Kung sa may kausaban sa batakang balaod, kinahanglan kita nga mga Pilipinon direkta nga o direktamente nga mo aprobar ni ini pinaagi sa usa ka plebisito. Yes or no? Butar ba ka sa kausaban sa batakang balaod or yes ba ka or no? In accordance with the democratic principles of the Constitution.
Unsa may mga campaign objective? Ang general objective matud pa niya, to inform and educate Filipino voters on constitutional reform proposals and encourage active civic participation in lawful democratic processes leading to constitutional revision. Wala. Edukahon ang mga Pilipino, kita, nga mga butante, nga mao ni ang angay nga kausaban sa atong Batakang Balaod. Increase public awareness on A. Constitutional reform processes, unsay mga pamaagi pag-usab sa Batakang Balaod. The role of a constitutional convention, unsay papel nga dadoon sa mga delegado nga mo'y maglangkob sa konkon. Government accountability and institutional reform. Kana yung accountability, sige gitanggi basal ana nga accountability. Mo nang nangita tag accountability ro ni VP Sara. Pero ang pangutana sad sa mga Duterte, VP Sara ra ba day atong paninglan og accountability? How about si BBM? Wa ba day siya accountability pod? How about ning ang kaning speaker Martin Romualdez? Wa ba day ito siya accountability? How about ang mga congressman nga gipasanginlan nga dagko kay kickback sa anumaluso nga flood control projects? Wa ba day sila accountability? Maayo unta og dunay kausaban sa Batakang Balaod nga mag-address niini. Unsaon nga sigurado gyud nga mapangayo ag accountability bisan kinsa bisag asang linyaha sa politika. Dili kay magpili lang ka nga administrasyon man, dili lang ta mangayo og accountability ana. Kato lang nga naa sa weak side. Katong naa sa dili kayo strong side ba? Opposition dili man na strong side. Pangayuan na tog accountability tanan. Tungod kay nobody is above the law. Why si bisan kinsa ma-administrasyon man o oposisyon nga labaw pa sa balaod? Kay kanang balaod gilabanan na sa tanang mga tao. And public welfare is the highest law. Ila man ang sa una pa mangguning mga pagtuon mga higala ang Latin ni ana Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the highest law. Sumuna ang mga hilisgutan may tungod sa kausaban sa Batakang Balaod kung doon nagi kausaban. Kamu diha ang ibang usbon ang 1987 Constitution para nako usa sa mga usbonon ana kana gyung kuan. Unsaon na nga makumpel mapugos gid nato ning mga politiko, labi pa ning mga tag-as og ranggo nga mga magbabalaod, congressman og senador nga bisan og against sa ilang interese sa politika, ilag yung magbuhat gid sila anti-dynasty law. Karon nagbuhat-buhat man sila pero ambot makalusot ba na nga nabisi naman sa ta. Occupied naman tayo ining mga kalihukan sa impeachment, mga kalihukan aron pagtabang sa atong kaigsuonan nga gikulata in taon ining krisis ekonomiya gumikan sa gubat dito sa Middle East kanawa gitay saan ang gubat sa Middle East mga igalawa gitay labot wa tay gahom to control ato mga pag-ampo ra gyud. Di man ta mahimo, di man ta superpower nga makabadlong. Bisan gani mga superpower wa man. Apil po sila na biktima ron sa economic kanhong krisis. Kana diha pait ang atong economic kanhong kahimtang sa dili nato sala. Ug wa pud tay control. Nga di lang unta na mahitabo. Kaya nahitabo naman. So ang atong gobyerno maningkamo to cushion the impact. No nang muhatag og ayuda sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver. Ang uban muhatag kwarta, ang uban hatag og krudo na lang, no? Krudo lang kay tingali og inyong
Dili ninyo ipalit og duga nga krudo o gasolina para pamasahero, tingalig inyong ipusta sa scatter. So mo na nga in kind na lang ang kuan, ang hinabang, pero pila ra man say matabangan. Sa usa ka milyon may lag dunay matabangan 50,000. Unsa may percentage sa matabangan nato kay dili man mahimog, dole out lang. Mahurot mo sang kwarta. We are more than 100 million Filipinos. Na pila may kantidad nga gikinahanglan nga ihinabang kung tabangan tang tanan. Kay kitang tanan may nabiktima. Sumuna mga higala ang sitwasyon. Bisita ni ana apan naidang hangos bunon oy kana lang 1987 paguning atong Batakang Balaod nagsugo nga kinahanglang wa nay political dynasty ha. Tanawa. Grabe na hinuong kayo sa ato lang Senado. Pila man ang magsuon nga senador. Alan Peter ug Pia Cayetano. Magsuon. Jinggoy Estrada ug JB Ejercito. Lain-laing apelyido pero magsuon. Half brothers. Mga anak ni Erap. Nya, Mark ug Camille Villar. Mao nay dakong bugal-bugal sa no political dynasty nga naa sa atong 1987 Constitution. How could there be no political dynasty nga magsuon naman gani nagtupad diha sa Senado? Unya, presidente si BBM, senador si Amy. Magsuon gihapon. Nagkaatbang. Ambot gituyo ba na nilang mag-atbang-atbang kay buwahan bisag hain nga side ang mudaog, naagyapon sila. Or tinud-anay ginang ilahas, suya ay ginas man nagsuon. Kay kini si Senator Amy, tuwa magid siya ni mudapig ni VP Sara. Unya nakakita man tangas VP Sara ni ningong gyud nga ay mong kabalakan ako kay kun ako'y mapatay. Nagsuhol na sad ko na ako'y kasabot nga mupapatay sad nila. So kung igsuon gyud ka matandog ka, maminaw. Uy, ni ako makigamiga ani pero patyon di ay akong igsuon. Kung tinuod kang igsuon, blood is thicker than water ba? Gagrabe basad nimo pagkaigsuon kung di ka mo laban. Pero naahinon mo abot, naagid hinoy mo abot po sa point nga kung sa mga igsuuna, oy, maay pa may laing tao. Kay grabe na sad. Grabe na sad ang kahiubos o mga kanabang hurt, kana mga pagpasakit nga gibati. So wata kahibaw ana. Pero still, political dynasty gihapon. Kay gimeasure man na diha sa kutob imong papa ug anak magsuon within a certain civil degree of affinity or consanguinity. Wa man na matuman. Nganong wa man matuman, dugay magayong nilihok ning mga magbabalaod. Paghimog enabling law, balaod, nga magtuman ni anang gimando sa Batakang Balaod. Gimando diha sa konstitusyon nga kinalang wa nay political dynasty. The anti-political dynasty provision of the Constitution. Sayon kayo, kanto akong giingon nga makadaot mong kunin silang interest kay imbis nindo ta kayo, ako amahan term limited na ko, tulo na ko ka term, so kinahanglang dili mawagtang gikanamo ang gahom sa politika, panalitan mayor ko. Akong asawa o dili akong anak mo impuli. Aron kami gihapoy powerful. Mao nay political dynasty, murabag sila na lang yun. Sila na lang yun mo'y dunay monopolya sa pag-alagad. Nya, mo counter na sila nga
Gipaagi man nag-eleksyon. Wa man nakaingon nga amo lang nang gi-appoint. Giagi man nag-eleksyon, tinuod, giagi eleksyon. Pero sa eleksyon god, sa Philippine setting, nakaibaw naman ta. Nga kung ako, mayor, kog tulo ka termino sa ato pa, 3 terms, siyam katuig kong galingkod og mayor, nakatigom-tigom yung kog daghan nga resources, nga akong ibubo dire sa akong anak nga mo'y papulihon ako, makapabor gini kay sa kadtong mga yano in taon kayong mga kandidato nga wa gyud gahom. Plus ang name recall pa ako'y naglingkod, so matakda ning akong anak. Makapabor gyud. Mo na nga aron kahatagag higayon ang tanan kutob sa mahimo. Why political dynasty? Aron dili kay kamukamo rang pamilyaha ang mag-alagad or mugunit sa gahom. Mao man ay tuyo sa mga framers sa konstitusyon. Pero ngano manggi gisupak man na, nganong wa man na ipatuman sa mga congressman ug senador nga mo itighimo sa balaod tungod kay maunay sila. Ang analogy ni ana mga higala nga karaan mao nga kung magbuhat sila balaod anti-dynasty. Pareha ra silang tao nga nipunit og bato unya gidukdok sa ilang ulo. Newsline. Mga galawan ako'y panahon aron magpadayon pa nining atong programa karong adlaw o karong buntaga. Daghang salamat sa inyong pag-uban. Hinautong ta nakapupo mo bisag gamay lang nga mga pagtulunan pinagi sa inyong pag-uban ako nining atong tulumanon. Sangan sa atong mga sponsors, Lacto Puffy ug Asil Laboratories, and hopefully doon na pailain nga mga sponsors nining mosunod nga pipila ka mga adlaw. Sangan sa akong technical partner Kinon Sinisa, ang Garbo sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Newsline. Kini si Jun Carillo, hangtod sa sunod higayon. Mayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.